Naniniwala si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na kailangan pang palawigin ang martial law sa Mindanao. Ayon kay de la Rosa, hindi maaaring ipagsawalang bakala ang posibilidad na mag-spill over ang gulo sa Marawi sa ibang bahagi ng Mindanao, partikular sa malalaking lungsod. Gayunman, umaasa ang PNP Chief na sa loob ng 15 araw ay matatapos na ang bakbakan. Aside from Marawi, pwede lang tirahin yung Iligan. So, yung ibang cities ng Mindanao. So, we assess that all the major cities in Mindanao are under threat. We better not take chances. Maniguro tayo. Kaya nga, na-declare itong martial law, maniguro tayo. Gamitin na natin itong martial law para makasiguro tayo sa safety and security ng buong Mindanao. Kaugnay nito ay ginit naman ng Malacanang na sumusunod ang gobyerno sa rule of law. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, nakabase sa pagsusuri at rekomendasyon ng mga sundalo at pulis kung palalawigin ang umiiral na batas militar sa Mindanao. Pagtitiyak ng palasyo, uunahin ni Pangulong Duterte ang interes ng bansa. Hangad din daw ng Pangulo ang kaligtasan ng mga Pilipino, hindi lang po sa Marawi kundi maging sa buong bansa. Sa Zamboanga City, nagpasa na ang sangguniang panlunsod ng resolusyon na sumusuporta sa pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Ayon kay Zamboanga City Vice Mayor Cesar Iturralde, kailangan pa ang martial law dahil sa patuloy na bakbakan sa Marawi City. Maging sa Zamboanga, nakatulong daw sa pagpapanatili ng peace and order ang martial law. Ang ilang trader naman tutol sa martial law extension. Apektado raw kasi ang kanilang benta dahil natatakot ang mga taong bumisita sa lungsod.